Kabanata 3951. Nagulat din si Ellen Moreno, pero hindi niya akalain na kayang-kaya pala ni Harvey York. Maaari mong itama ang iyong pagkakamali, ang iyong saloobin ay mabuti. Ngumiti si Harvey York, pagkatapos ay kumuha ng panulat at papel at sinulatan ito ng ilang salita, at inihagis ito kay Mr. Philip. Sa totoo lang, noong kinakain ko ang ulam mo, naisipan kong magdagdag ng kung ano. Hindi lang mas masarap, pero hindi mangyayari ang tulad ng sinabi ko. Pagkatapos magsalita, lumingon siya at iniwan si Mr. Philip na sumulyap sa ibaba at nakita niya ang tatlong salitang quail egg na isinulat ni Harvey York. Medyo nagulat siya, tapos nag-react siya. Bagamat mukhang maliit ang itlog, maliit din ang epekto ng pagsabog, sa bibig lamang at hindi makakaapekto sa respiratory tract. Ang hakbang ni Harvey York ay tila simple, ngunit ito ay tapos na minsan at para sa lahat. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Mr. Philip na magbigay ng thumbs up. Ang Oriental Magician, extraordinary. Medyo nagulat si Noemi Moreno nang marinig niya ang mga salita ni Ginoong Philip. Hindi niya akalain na may ganitong kakayahan si Harvey York. At si Ellen Moreno ay natigilan sandali, sinundan si Harvey York at lumabas, at hindi sinasadyang nagsabi. Harvey York, saan mo kinain ang ulam na ito? Lumingon si Harvey York at ngumiti at sinabing, paano ko kakainin yan? Isa lang itong internet celebrity blogger sa isang Emperor of the Never Setting Sun at ibinabahagi ito sa internet. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, huminto si Ellen Moreno, at baka sa mukha niya ang pagkabigo. Inisip niya noong una na si Harvey York ay may nakatagong pagkakakilanlan. Sa pagitan ng dalawa, maaaring may ilang pagkakataon. Ngunit ngayon, gaano man kalakas si Harvey York, isa na lang siyang maswerteng chef na nagbebenta ng mga gamot para sa mga sugat. Hindi pa rin magkatugma ang pagkakakilanlan ng dalawang ito. Pagkaalis ng hotel, bumalik si Harvey York sa tindahan at ipinagpatuloy ang paghahanda para sa pagbubukas ng tindahan ng Cubs. Hiniling din niya kay Irene Johnson na pansamantalang magpadala ng ilang bata na marunong maghanda ng tradisyonal na gamot na Chino mula sa Hong Kong Lungmen Branch, at nagsimulang maghanda ng ilang sample. Nabugbog man si Cathy Cobb at mahina ang loob, gusto pa rin niyang manatili kay Dane Cobb, ngunit umabot pa siya sa mga taong nakapaligid sa kanya para lumaban si Harvey York. Sa panahong ito, si Ellen Moreno, na medyo nakonsensya, ay muling pumunta sa shop para tumulong. Hindi lang siya nakahanap ng mga reporter na magpo-promote sa kanya, kundi nagpagawa din siya ng ilang billboard para kay Harvey York. Saglit na tumanggi si Harvey York, ngunit naramdaman ni Ellen na masyadong maingat si Harvey York, at nahihirapan pa rin sa isyu ng pagiging pasaway ni Noemi Moreno. Napabuntong hininga si Harvey York at hinayaan na lamang na mag-ayos si Ellen Moreno. Harvey York, samahan mo ako sa Martial Arts Hall. Kinabukasan, ang mga gawain ng tindahan ay karaniwang naayos, at sila ay karaniwang naghihintay para sa pagbubukas. Si Ellen Moreno, na walang magawa, ay handang kunin si Harvey York para maglaro. Napabuntong hininga si Harvey York at sinabing, ano ang gagawin mo doon? Hindi mo alam, sikat ang ating Blackburn City Martial Art, at maraming tao ang gustong magsanay ng boxing. Ang martial arts gymnastics na pupuntahan natin ay ang Blackburn City Martial Alliance League sa ilalim ng kanyang utos. Tingnan natin, pwede bang tulungan mo akong pumili ng isang mas mahusay na guro at makahanap ng isang bagay na gawin para sa akin? Niyugyug ni Ellen ang braso ni Harvey York, at iiyak siya kung hindi siya aalis. Tumango ang ekspresyon ni Harvey York nang marinig niya ang Blackburn City Martial Arts Alliance. Okay, I'll go with you. Noong una ay gusto niyang tumanggi, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, nais din niyang makita ang martial art na tinatawag na Blackburn City Martial Arts Alliance. Ano ang pagkakaiba ng Martial Hall at Martial Hall ng martial arts sa bansa H? Si Ellen Moreno ay may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Sabay na tayo. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Harvey York at Ellen Moreno sa Blackburn City Martial Arts Center. Ang lugar na ito ay kabilang sa South Seas Martial Arts Alliance.
Sa mga karaniwang araw, bilang karagdagan sa pagsasanay sa mga disipulo ng Blackburn City Martial Arts Alliance, nagre-recruit din sila ng ilang mga puppet, at nakatanggap ng daan-daang libong dolyar bawat buwan. Ang ganitong uri ng gawain ay ginagawa ng maraming lokal na alyansa ng martial arts, at ang mga bagay na itinuturo nila ay karaniwang mga bagay. Halimbawa, masigasig na nag-usap si Ellen Moreno tungkol sa crash course na kinuha niya at nagbayad ng 1 milyon sa tuition. Nakikinig si Harvey York sa mga pangkalahatang ideya. Kailangan niyang kumuha ng 2 o 3 klase sa isang linggo upang ituro ang pinakapangunahing mga diskarte sa boxing. Sa pagtatapos, ibibigay ang tinatawag na Certificate of Completion, na nagpapatunay na ikaw ay nagsanay sa Blackburn City Martial Alliance. Ang pagkana na ito ay nawala ng imak si Harvey York saglit. Kung handa siyang gawin ang ganitong bagay, ang Martial Arts Hall sa Flutual ay malamang na mairehistro sa wala pang 1 taon. Sa Stupid Money Sign ni Harvey York, dinala ni Ellen si Harvey York sa training hall ng Blackburn City Martial Arts Hall. 12 ng mga lalaki at babae mula sa mga marangal na pamilya ang nakaupo sa lugar na ito. Isa-isang nagpalit ang mga taong ito sa magagandang martial arts robe, ang iba ay nakaupo sa lupa na nagkukwentuhan, at ang iba ay natututo sa isa't isa. Kaya lang, ang tinatawag na sparring, sa pananaw ni Harvey York, ay parang mga bata na naglalaro sa bahay, at wala itong ibig sabihin. Ellen, long time no see, isa talaga. Habang nangyayari ito, bago pa ito mabasa ni Harvey York, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng fine martial arts robe, na naglalakad kasama ang isang grupo ng mga tao. Naglakad siya na parang halimaw, na parabang siya ang pinuno dito at nang tingnan niya si Ellen Moreno, ay puno ng pagmamahal ang kanyang mukha. Lately lang kita iniisip Ellen, nalaman kong kung wala ka, walang kulay ang aking mundo. Bilasan mo, at bumalik ka sa akin. Bahagyang tumaas ang kilay ni Harvey York, na mukhang kakaiba. Dahil ang matangkad at guwapong lalaki na ito ay si Eden Cobb ng Cobb's family. Bukod sa kanya, kasama rin si Valerie Cobb sa crowd. Sa ngayon, itinuro niya ang kanyang maliit na daliri kay Harvey York na may patay na tingin sa kanyang mukha. Ngunit nang makitang lumitaw si Eden Cobb at nagsabi ng isang walang hiyang pahayag. Bahagyang lumubog ang magandang mukha ni Ellen at sinabing, Moreno ang pangalan ng pamilya ko, hindi ko gusto na samahan ka sa iyong tunay na pag-ibig, lumapit sa akin at magsabi ng kalokohan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang relasyon sa pagitan natin ay matagal nang natapos, at wala na tayong magagawa. Sa oras na ito, si Ellen Moreno ay parang isang naasar na munting prinsesa, hindi pinansin ng matangkad at guwapong si Eden Cobb sa kanyang harapan. Ellen, napagtanto ko na ang pagkakamali ko. It's all because I drink alcohol and got confused for a while, so I made up. May malaking pagkakamali ako. Mapapatawad mo ba ako sana sa huling beses? Lubos kong napagtanto na ito ay aking sariling kasalanan. Si Eden Cobbs ay humakbang pasulong at gustong hawakan ang kamay ni Ellen, na may isang nakakaawang ekspresyon sa kanyang mukha. Ellen, sumusumpa ako sa langit, sa harap ng napakaraming tao, sumusumpa akong gugulin ang buong buhay ko ay nagmamahal sa iyo, mag-aalaga sa iyo, at mag-aalaga sa iyo. Hinding-hindi kita gagawing malungkot. Ako, si Eden Cobb, ay maaari pang gamitin ang reputasyon ng aming Cobbs family bilang collateral. Basta patawarin mo lang ako, magiging batang ginang ka ng Cobbs family namin in the future. Ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Sa oras na ito, si Eden Cobbs ay matangkad at may magiliw na ekspresyon sa mukha at guwapo. Expression style, kasabay ng hairstyle na meron siya lalo na malinis, at ang hitsura na hindi niya alam kung saan aalagaan. Ang kanyang buong pagkatao ay may pakiramdam ng isang third-grade idol drama hero. Maraming magagandang babae na naruroon ang nakakita sa eksenang ito, at kumislap ang kanilang mga mata. Gayunpaman, si Eden ang pinakamahusay na pagpipilian para sa background at hitsura ng kanyang pamilya. Tahimik na nanood si Harvey, wala siyang interes na makisali sa relasyon ng dalawa. Tiningnan ni Eden si Ellen ng may magiliw na pagmamahal,
ngunit si Ellen ay likas na lumayo sa kanyang nakalahad na kamay. Naglakad siya palapit kay Harvey bago sumigaw ng malamig, "Layuan mo ako. Hindi tayo ganoon ka-close. At saka, sa tingin mo ba ako ay tanga para maniwala sa isang double-crossing scum na tulad mo? May boyfriend na ako." Mabilis na ginamit ni Ellen si Harvey bilang isang scapegoat at kumurap sa kanya upang ipahiwatig ang kanyang intensyon. "Hindi ko iiwan si Harvey para sayo. Ako ay isang tapat na babae. Iba talaga ako sayo." Gustong ipaliwanag ni Harvey ang sitwasyon, ngunit napabuntong hininga na lamang siya nang makita ang kaawa-awang hitsura ni Ellen. "Matagal na, young Master Cog. Ikaw ang boyfriend ni Ellen." Nagdilim ang mukha ni Eden sa sandaling iyon. "Hindi ba't ikaw ang maliit na lalaki ni Cathy? Ngayon, hahabulin mo rin ang pamilya Moreno. Gaano ka kawalang hiya?" Ang lugar ay nahulog sa isang kaguluhan, at ang daming tumitig kay Harvey na may masamang ekspresyon. Ang isang pinananatiling lalaki ay nagsisikap na ipaglaban ang isang babae laban sa isang tulad ni Eden. Kahit nabulag na si Ellen, hindi siya dapat pumili ng lalaking ganoon. "Tumahimik ka, lahat kayo. Hindi ako papayag na ipahiya mo ang boyfriend ko. Siya ay isang tunay na lalaki. Hindi siya tulad ng iniisip mo." Tuwang-tuwa si Ellen nang makita niya ang mukha ni Eden. Sinamaan niya ito ng matinding tingin habang nakasandal sa braso ni Harvey. "Naniniwala ako sa kanya, na love at first sight kami sa isa't isa. Ito ang tunay na pag-ibig. Siya ay isang mabuting tao. Hindi siya magiging lalaking iniingatan ng iba. Huwag mo siyang subukang insultuhan. Kahit na talagang iniingatan siya ni Cathy. Okay lang ako dyan. Magkaibigan kami ni Cathy. Ibabahagi lang namin siya." Nagulat ang lahat nang marinig ang mga salitang iyon. Maraming lalaki ang nagsimulang magselos, at agad na pinandilatan si Harvey. Nagawa niyang makakuha sa sarili niyang katangian sa pamamagitan lang ng pagiging iniingatang lalaki. Siya ay dapat ang hari ng lahat ng pinananatiling tao. Tinitigan ng masama ng mga babae si Ellen, iniisip na ibinaba niya ang pamantayan ng lahat ng babae sa Blackburn City sa pamamagitan ng paggawa nito. "We all belong in the same circle, Ellen, so stop pretending already. Pinapahiya mo ang iyong sarili at ang iba pa dito." Isang hakbang pasulong si Valerie, puno ng pagmamataas ang kanyang mukha. "Kilalang kilala kita. Lagi mong gusto ang kapatid ko. Isang kasangkapan lang si Harvey dito para magalit mo ang kapatid ko. Walang paraan na hahayaan mo na maging boyfriend mo ang isang probonsyano na tulad niya. Kahit napayag kang mangyari iyon, hindi ganoon ang iniisip ng iyong ina. Kahit na gawin iyon ng iyong ina, hindi gagawin ng iyong pamilya. Huwag mong sirain ang buong buhay mo para lang ilabas ang galit mo sa isang tao, Ellen. Aminin ng kapatid ko ang mga pagkakamali niya. Bigyan mo lang siya ng pagkakataon. Kung gagawin niya ulit ang parehong pagkakamali, ako na ang bahala sa kanya para sa iyo." Habang nagsasalita ng katwiran ng may matuwid na ekspresyon, sinubukan ni Valerie na gamitin ang mahinang emosyon ni Ellen laban sa kanya. "Pinagsisisihan ko na ang lahat ng ginawa ko, Ellen. Hinding-hindi na ako gagawa ng katangahang iyon. Nagkamali ako na gagawin ng isang tao pagkatapos ng sobrang kalasingan. So, kailangan mo akong patawarin." Lumuhad si Eden sa isang paa bago ipinakita ang isang singsing na diamante sa kanyang kamay. "Bumalik ka, Ellen. Bumalik ka sa akin. Tingnan mo, inihanda ko pa ang engagement ring. Ikaw lang ang gusto ko sa mga bisig ko. Gagawin kitang pinakamasayang babae sa buhay kung magiging babae ka ng pamilya. Anong silbi ng pagsisisi sa lahat ngayon, bastard ka?" Sinamaan siya ng tingin ni Ellen at inihagis sa lupa ang engagement ring. "Pag-isipan mo ang ginawa mo. Kung makakatagpo ka ng ibang magandang babae, mas mabuting fretuhin mo siya ng maayos." Walang silbi ang magsabi ng kahit ano ngayon. Napatingin si Harvey kay Ellen, she seemed really adamant sa hindi pagpapatawad kay Eden. Gayunpaman, masasabi niya sa tono at ugali nito na nagsisimula ng magbago ang isip niya. Sabi nga, ito ang personal na problema nina Eden at Ellen. Hindi gusto ni Harvey si Eden,
ngunit hindi niya sasabihin kahit ano ang tungkol sa sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinili ni Ellen. Bilang kaibigan, tutulong lang si Harvey kung kailangan niya ito nang hindi lalampas sa linya. Harvey, dahil sa'yo kaya niya ako ginaganito. You damn Kipman. Hindi mo lang pinilit si Cathy na humiwalay sa pamilya. Pinipilit mo pa si Ellen na makipaghiwalay sa akin. Galit na tinuro ni Eden si Harvey habang sinisigawan siya na para bang siya ang pangunahing may gawa. Para sa pamilya Cobb at kay Ellen, nagpa siya akong hamanin ka sa isang tunggalian. Dito, ngayon din, maglakas loob ka ba? Kung matalo mo ako, I swear to everyone here na hindi ko naguguluhin si Ellen. Bibigyan pa kita ng $1.5 milyong. Ngunit kung matalo ka, kailangan mong iwan si Ellen minsan at para sa lahat. Si Eden ay nagniningas sa matuwid na puot. Maglakas loob ka ba, Harvey? Maglakas loob ka bang labanan ako na parang tunay na lalaki? Maraming magagandang babae ang lubos na nasabik matapos marinig ang matuwid na mga salita ni Eden. Wow! Ngayon, totoong lalaki na. Ibinibigay niya ang lahat para ipaglaban ang kanyang babae. Ang kagandahan at dedikasyon na tulad nito ay sapat na upang ilipat ang buong mundo. Gawin mo ang iyong makakaya, young Master Cobb. Sinusuportahan ka namin. Maraming babae ang nagsimulang magsaya para kay Eden. Ang mga taong naiinggit kay Harvey ay nagsimulang magpaypay din ng apoy, at mas gusto nilang mamatay si Harvey kaysa kahit ano. Nagdilim ang mukha ni Ellen sa nakita. Alam niyang hindi sinusubukan ni Eden na humingi ng tawad, at sa halip, pinipilit siyang tanggapin ang kanyang proposal. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Harvey at sinabing, "Alis na tayo, Harvey." Nakaramdam ako ng maruming paghinga sa parehong hangin ng mga taong ganito. Sa halip, dadalhin kita sa ibang lugar. Bakas sa mukha ni Eden ang nakakakilabot matapos marinig ang mga salitang iyon. Mabilis siyang humakbang sa harapan ng dalawa, na nanlilisik ang malamig na tingin sa lahat ng oras. Maglakas loob ka ba o hindi? Kung sa tingin mo ay hindi sapat ang pera, dodoblihin ko ito para sa iyo. Ano? Asenso ka na parang lalaki, Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3955. Matapos gumawa ng napakalaking kaguluhan tungkol sa lahat, sa wakas ay lumingon si Harvey at tumingin kay Eden. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Wala kang karapatang makipagtalo sa akin. Kalimutan mo na iyon. Pag-isipan mo itong mabuti. Ang mataong training hall ay agad na tumahimik. Laking gulat ng lahat habang nakatingin kay Harvey, iniisip na siya ang pinakamalaking tanga sa mundo. Si Eden ay mula sa isa sa mga dakilang pamilya ng South Sea, at siya ay sinanay ng Blackburn City Martial Arts Alliance simula pa noong bata pa siya. Sa mga nakababatang henerasyon, siya ay isang mahusay na manlalaban. Kahit na ang mga ordinaryong alagad mula sa organisasyon ay walang kaparis sa kanya. How dare this country bumpkin even talk to Eden like that? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Natigilan din si Eden, at marami na siyang nakitang nagpapakitang gilas sa buhay niya, pero bihira lang siyang makakita ng gumaganap bilang magarbo na tulad ni Harvey. Ang mga taong hindi nakakaalam ay mag-iisip na si Harvey ay talagang may kakayahan sa isang bagay. Hindi napigilan ni Valerie na tumawa ng masama, talagang sa tingin mo ay kahanga-hanga ka dahil lamang sa ikaw ay may kapangyarihan pabalik sa villa ng pamilya Cobb. Nahuli lang kami sa huli. Kung talagang gusto ng kapatid ko, maaari kanyang patayin sa isang sampal sa mukha. Forget it, sabi ni Harvey sabay sulyap kay Valerie. Magmumukha siyang masama kung gagawin ko iyon sa kanya. Pamilya mo rin. Sa tingin mo ba magagawa mo rin sa akin iyon? Sa tingin mo wala akong karapatan na suwayan ka? Sa wakas ay natauhan si Eden, na nakaranas siya ng ilang pagkatalo laban kay Harvey noong nakaraan. Ngunit pagkatapos ng ilang beses na pag-isipan ang sitwasyon, dumating siya sa konklusyon na si Harvey lamang ang nakakuha ng itaas na kamay dahil sumilip sa kanya ang kalamangan.
Pagkatapos ng insidente, mabilis na kinuha ng mapagmataas na si Eden ang ilang eksperto mula sa Blackburn City Martial Arts Alliance upang magturo sa kanya ng ilang higit pang mga trick para sa ilang araw na diretsyo. Noong ipinakikita ni Harvey ang lahat ng nangyari noong nakaraan, hindi mapigilan ni Eden ang pakiramdam na narinig niya ang pinakamalaking biro ng siglo. Alam mo ba ang sinasabi mo, Harvey? Ako ang young master ng Cobb family. Nakatadhana akong maging head ng pamilya. Ako na ang magkokontrol sa bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga asset sa hinaharap. Magiging top-rated figure ako sa lungsod na ito. At ikaw? Ano pa ang magagawa mo maliban sa itago? Hindi mo ba alam na nakapasok ka lang dito dahil kay Ellen? Kung wala siya, hindi ka makakatayo sa labas ng pintuan. Si Cathy, ang babaeng tinitingala mo, ay tinalikuran na ng sarili niyang pamilya. Wala kang awtoridad, wala ka ring pera. How dare you say na wala akong karapatang labanan ka? At least gamitin mo ang utak mo kapag nagsasalita ka. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Paano mo pa rin naiintindihan ang iyong halaga? Tinitigan ng masama ni Eden si Harvey. Tanungin ang lahat ng narito, itanong mo sa aking kapatid na babae o kay Ellen. Sasabihin nila sa iyo na ikaw ay isang pinananatiling tao. Kung ikukumpara sa kahalili ng pamilyang Cobb, mas mababa ka lang. Ikaw ang hindi karapat-dapat, hindi ako. Nanatiling walang emosyon si Harvey, habang si Eden ay napuno ng walang basehang kumpiyansa. Sa kabilang banda, mabilis na pinigilan ni Ellen si Harvey. Huwag mo na siyang awayin. Wala kang laban sa kanya. Bulong ni Ellen, kay Harvey na lubos na mababa kumpara kay Eden. Si Eden ang young master ng Cobb family, kung tutuusin, magiging kasing dali ng pag-inom ng tubig para sa kanya na kumuha ng tagalabas tulad ni Harvey. Binabalak ni Ellen na gamitin si Harvey para guluhin si Eden, ngunit ayaw din niyang malagay si Harvey sa gulo. Ano, ngayon ka lang marunong magtago sa likod ng mga babae? Masyadong maraming oras ang ginugol mo sa pag-iingat, nakikita ko. Wala ka ng lakas para tumayo. Si Eden ay may masamang tingin nang makita niya si Ellen na sinusubukang protektahan si Harvey. Hindi ka taka-taka na ang mga tao mula sa mga island nations ay patuloy na minamaliit ang inyong mga tao. Nakikita ko na ngayon. Naging malamig ang tingin ni Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Itinaas niya ang kanyang ulo bago pinandilatan si Eden, na kumikilos ng mataas at makapangyarihan, na may singkit na mga mata. Hindi ka dapat bumubulalas ng kalokohan ng ganyan, Eden, sumirit siya. Bibigyan kita ng pagkakataon para sa kapakanan ni Ellen. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Pakakawalan na kita pagkatapos nito. Hindi alintana ni Harvey ang pag-insulto sa kanya ng mga tao, ngunit hindi siya papayag na may mang-insulto sa kanyang bansa. Natigilan si Eden, at nagdilim ang kanyang mukha. Halika dito ulit. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang kanyang kamao bago pinatunog ang mga buto sa buong katawan na nagbabanta, na parabang handa na siyang pumatay kay Harvey sa isang suntok. Nag-aalala na si Ellen. Tama na, Harvey. Hindi mo siya matatalo. Hindi tungkol dyan. It's about him apologizing, sagot ni Harvey. Dapat aminin ng mga tao ang kanilang sariling mga pagkakamali. Malamig na tinitigan ni Harvey si Eden. Binibigyan kita ng 3 segundo. Lumuhad ka ba o hindi? 3, 2, 1. Enough showing off already, bastard ka. Galit na galit si Eden. Napuno siya ng walang pigil na galit nang makita niya ang palalong ugali ni Harvey. Agad niyang ibinaba ang kanyang paa. Walang pag-aalinlangan sa mukha ni Harvey. Ang kanyang sipa ay napakabilis, at ang puwersa ay kasing lakas ng isang bala na tumutusok mula sa isang rifle. Ang mga disipulo ng Blackburn City Martial Arts Alliance ay nanunood mula sa malayo na may gulat na mga tingin. Hindi nila akalain na magiging ganito kalakas ang isang mayamang playboy na tulad ni Eden. Ang sipa lamang ay maaaring makabasag ng isang laryo kung ito ay lumapag. Kahit na ang mga ordinaryong tao na may ilang pagsasanay ay magkakaroon ng concussion pagkatapos matamaan, iyon ay, kung hindi sila mamamatay mula dito. Tapos na ang lalaking pinag-iingat sa pag-udyok kay Eden ng ganoon. Mag-ingat ka,
Biglang bulalas ni Ellen. Sinabi ko sa iyo na huwag kang lalaban sa kanya, Harvey. Bakit ka ba ganyan? Ikaw. Tumabi si Harvey bago ibinayo ang likod ng palad niya pasulong. Sampal. Dama po ang sampal sa mukha ni Eden na nagpaampas sa kanya sa lupa. Oh! Napasigaw si Eden sa sakit at nakasalampak sa lupa, hindi siya makapaniwala sa nangyari, gulat at hindi makapaniwala ang mga mata niya habang hindi makapaniwalang nakatingin. Gumapang si Eden sa lupa habang tinatakpan ang kanyang mukha, nakaturo ang isang paratang na daliri kay Harvey. How dare you sneak up me like that? Sumisigaw siya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Wala kang kahihiyan. Sampal. Kalmadong ibinaba ni Harvey ang palad niya. Well, hindi na ito mabibilang na pagnanakaw sa iyo, tama ba? Sampal. Talagang hinahamon mo ako kapag ganito ka kasama. Sampal. Sabi ko naman sa iyo wala kang karapatan na labanan ako. Bakit hindi mo ako pinaniwalaan noong una? Sampal. Wala kang karapatang insultuhan ang aking bansa sa ganitong mga pamantayan. Hindi ka karapat-dapat. Sabi ko lumuhod ka. Hindi mo ba ako naiintindihan? Walang humpay na iniinsulto ni Harvey si Eden habang parang ragdoll ang huli. Paikot-ikot si Eden sa training hall bago humampas sa weapons rack sa sulok. Hindi nagtagal, maraming armas ang nahulog sa kanya, at paulit-ulit siyang tinamaan. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Si Valerie, kasama ang iba pang mga young masters at mayayamang babae, ay nataranta. At tumalikod silang lahat na hindi makapaniwala matapos makita ang nangyari. Papatayin kita, markahan ang aking mga salita. Ang reputasyon ni Eden ay lubusang nasira, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin at kinuha ang isang punyal sa lupa at nag-charge siya papunta kay Harvey. Arg! Gayunpaman, mahinahong humakbang pasulong si Harvey at hinawakan si Eden sa leeg. Do you honestly think you can just show off whatever you please kapag ganito ang laban mo? Kaya kung sakalin ka hanggang sa kamatayan ngayon kung gusto ko. Lalong naglapat ng puwersa si Harvey habang nagsasalita. Matingkad na pula ang mukha ni Eden bago ito unti-unting naging purple. Gumagalaw ang mga kamay niya na parabang isa siyang nalulunod na isda. Ang mga tao sa paligid ay tinakpan ang kanilang mga bibig sa gulat, at hindi man lang sila maglalakas loob na pigilan si Harvey sa anumang bagay. Maging ang mga disipulo ay hindi natauhan. Sa mismong sandaling ito, naramdaman ni Harvey ang matinding sakit sa kanyang likod. Naramdaman niyang may humahampas ng kahoy na paniki sa kanya ng buong lakas. Harvey instinctively looked down, and saw Ellen hugging his arm with a miserable look on her face. Huwag mo siyang patayin, Harvey. Hayaan mo siya. Kumunat ang noo ni Harvey at tinabi si Eden. Bumagsak si Eden sa lupa at umubo ng dugo na nakakatakot ang mukha nito. Mabilis na natauhan si Ellen matapos niyang makitang maayos si Eden. Napasigaw siya sa takot, at agad na nalaglag ang kanyang paniki. I'm so sorry, Harvey. Hindi ko sinasadya. Nag-aalala ako na kailangan mong makulong kung papatayin mo si Eden. Si Ellen ay patuloy na umatras habang siya ay nagpapanik, at hindi man lang siya maglakas loob na tingnan si Harvey sa mata. Kalmadong sinulyapan ni Harvey ang paniki sa lupa. Ang paniki ay naputol sa kalahati, na hindi man lang siya nasaktan, ngunit malinaw na ginamit ni Ellen ang lahat ng kanyang lakas para iduyan ang paniki sa kanya. Gaano man katigas ang ulo ni Ellen, mayroon pa rin siyang espesyal na lugar sa kanyang puso para kay Eden. Walang pakialam si Harvey tungkol dito, at hindi niya gustong madamay ang relasyon ni Ellen at Eden noong una. Sabi nga, gusto niyang bayaran ni Eden ang kabayaran sa pang-iinsulto sa bansa tungkol naman kay Ellen, na pagpasyahan niyang pakawalan siya dahil isa itong kaibigan na nakagawa sa kanya ng pabor noon. Walang pagdadalawang isip, huminga ng malalim si Harvey at tumingin kay Ellen. Mabuti naman, hahayaan ko ito para sa kapakanan mo. Hindi ka dapat maging walang ingat, Harvey. Matapos makita ang matingkad na pulang leeg ni Eden, nalungkot si Ellen, at hindi niya maiwasang sawayin si Harvey na galit. Si Eden ay isang young master na nakasanayan na sa layaw.
Hindi siya katulad mo, nasanay ka na sa mga ganitong bagay simula nung ikaw noong bata pa. Ngayon mo lang siya halos patayin. Masyado kang naging malupit sa kanya. Napangiti ng mahina si Harvey. Iniinsulto niya ang aking bansa at kumilos muna. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. So what kung ginawa niya? Hindi ka niya sinisiraan. Hindi na mahalaga iyon. At saka, ikaw ang nang-provoke sa kanya at nagsabing hindi siya karapat-dapat na labanan ka. Hindi sasabihin ni Eden ang mga bagay na ganyan kung hindi iyon ang kaso. Siya ay nabubuhay sa isang layaw na buhay, at sanay na siya sa lahat ng taong sinisiraan siya. Medyo naging walang ingat lang siya pagkatapos mong hamonin siya. Iyon ang dahilan kung bakit niya ginawa at sinabi ang mga bagay na iyon. Hindi siya katulad ng iniisip mo. So sinasabi mong kasalanan ko. Napabuntong hininga si Harvey. Nakatitig siya sa isang babaeng tuluyang nawala sa sarili. Sinasabi mo na hindi ako dapat sumama, na hindi ako dapat nagpapanggap na boyfriend mo, at hindi rin dapat na manlaban kahit na siya ay lumapit sa akin. Alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin, Harvey. Itigil mo na ang pag-ikot ng katotohanan dito, okay? Napuno ng puot si Ellen nang makita niyang inangat si Eden sa lupa. Kahit na ang kaso, hindi ka dapat naging mahirap sa kanya. Ikaw ay isang tagalabas lamang. Hindi mo kayang bayaran laban sa pamilya Cobb. Sinasabi ko ang lahat ng ito para sa iyong kapakanan. Nadurog ang puso ni Ellen nang makita niyang muntik nang patayin ni Harvey ang lalaking itinatangi niya. Nagsimula siyang magsisisi na dinala niya rito si Harvey. At the same time, malakas ang laban niya kay Harvey na ganito kalupit kay Eden. Pinikit ni Harvey ang mga mata bago ngumiti ng mahina sa kanya. Sinasabi mo na kaya niya akong saktan kahit anong gusto niya. At wala akong choice kundi tiisin ang lahat, di ba? Saglit na nag-alinlangan si Ellen bago siya nagpakawala ng buntong hininga. Tama ang nanay ko, Harvey. May mga klase sa mundong ito. May mga bagay na pinanganak ka. At may mga bagay na kahit kailan ay hindi mo mapapangarap na magkaroon. Hindi mo maikukumpara ang iyong sarili kay Eden. Kahit napatayin ka niya, ang kailangan lang niyang gawin ay magbayad ng maliit na multa. Pero kung sasaktan mo man siya, masama talaga para sa iyo. It's fine though, kakausapin ko siya. Kaibigan kita kaya. It's fine, mahinahong sagot ni Harvey. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Sinisikap lamang sabihin ni Ellen na sina Harvey at Eden ay mga tao mula sa dalawang magkaibang mundo. At si Harvey na iyon ay lubos na lumampas. Itinuring ni Harvey si Ellen bilang isang tunay na kaibigan, ngunit nakaramdam siya ng pagkabigo nang makita niya ang tunay na kulay nito. I'm sorry, Harvey, huwag kang ganyan. Ibinaba ni Ellen ang kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, agad niyang iniwan si Harvey at sumugod sa karamihan upang tingnan si Eden. Ayos ka lang ba, Eden? Naglabas siya ng mabangong panyo para panasan ang dugo ni Eden sa gilid ng bibig nito. Ayos lang ako, Ellen. Muntik na akong mamatay, at ang aking mukha at leeg ay sumasakit na parang impyerno. Si Eden ay tunay na napahamak, at kitang-kita niyang nanlalambot na si Ellen. Hindi siya nagpatuloy laban kay Harvey, at sa halip, ginamit niya ang pagkakataong hawakan ang malambot na kamay ni Ellen na may kaawa-awang hitsura. Alam mo ba, ang lahat ng sakit na ito ay wala pa rin kumpara sa sakit ng pagkawala mo. Kung patatawarin mo ako, handa akong mabugbog hanggang mamatay o mapilayan, lalo pat tiisin ang ganitong uri ng sakit. Napakahalaga mo sa akin, napakalinis ng pag-arte ni Eden. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Ellen. Bulalas niya, hinamon siya ng kapatid ko ang lalaking iyon kahit alam niyang ganid siya, Ellen. Mabilis na dagdag ni Valerie. Ibinigay niya pa rin ang lahat para lumaban, kahit alam niyang matatalo siya. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya katapang? Tingnan mo siya. Ang aking kapatid ay pinapahalagahan sa buong buhay niya. At gayon paman, handa siyang ibigay ang kanyang buhay para lamang sa iyo. Hindi mo pa rin ba siya mapapatawad pagkatapos nito? Handang isakripisyo ng isang tao ang sarili niyang buhay para lang sa iyo. Kailangan mo siyang pahalagahan.
Nag-alinlangan si Ellen, at naging buhol-buhol na siya sa nararamdaman niya kina Eden at Harvey. Sa isang banda, matalik niyang kaibigan si Harvey. Sa kabilang banda, si Eden ang lalaking mahal niya, at hindi niya kayang gumawa ng isang pagpipilian. Malamig na tumawa si Eden kay Harvey, at sinamantala ang pagkakataon. Pakiusap, bumalik ka. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Mamahalin kita habang buhay. I swear. Inilabas ni Eden ang isang singsing na may mas malaking brilyante, na ang mukha niya ay parang heartbroken. Diyos ko, yan ang pigeon egg ring. Ang bagay na iyon lamang ay 13 karat. Ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyares. Iyan ang isa sa pinakakilalang diamante ng South Sea. Hindi ko akalain na may dadalhin siya dito. Inihanda niya ito para kay Ellen. Nakakabaliw ito. Ibinibigay niya ang lahat para sa pag-ibig. Sa pangunguna ni Valerie, ang ilang mayayamang babae ay napahiyaw sa gulat, at baka sa mukha nila ang paghanga at selos. Ang mga damdamin ay natural na nakadirekta kay Ellen. Nagulat si Ellen, ngunit mayroon din siyang makatarungang bahagi ng pera. Umaasa siyang may magpo-propose sa kanya na may parehong singsing. Ngunit hindi niya akalain na si Eden, na hindi talaga nag-aalaga sa kanya, ay maaalala ang ganoong bagay. Naniwala na siya ngayon. Si Eden ay palaging nakikinig, at alam niya kung paano siya pakikitunguhan. Naantig si Ellen, at akala niya si Eden ay ibang-iba na siya sa dati. Nang maramdamang naantig ang kanyang puso, mabilis na napabulala si Eden. Ellen, I swear. Mananatili ako sa tabi mo kahit na anuman ang mangyayari mula ngayon. Mayaman man o mahirap, puprotektahan at aalagaan kita hanggang sa dulo ng aking buhay. At kung maghahanap ako ng ibang babae sa hinaharap, hayaan mo akong tamaan ng kidlat. Ang ekspresyon ni Eden ay naging malambot at mapagmahal. Samantala, patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Ellen, naglakad siya patungo kay Harvey nang hindi kaagad sinasagot si Eden. Hindi mo ako kamumuhian kahit anong mangyari, di ba? Sabi niya pagkatapos ng ilang sandali na pag-aalinlangan. Magiging mabuting kaibigan pa rin kita, tama. Lahat ng tao sa paligid ay nakatingin kay Harvey ng masama. Kahit napuno siya ng sama ng loob, ano ang magagawa ng isang lalaking tulad niya tungkol dito? Kabanata 3960. Tiningnan ni Harvey ang malungkot na ekspresyon ni Ellen, at tumango. Wala sa mga ito ang mahalaga sa kanya, gayunpaman. Nakahinga ng maluwag si Ellen matapos matanggap ang sagot ni Harvey. I'm happy I got to know you, Harvey, seryoso niyang sabi. Nagpapasalamat ako na nasa tabi mo rin ako. Ang sabi, gusto ko pa ring makasama si Eden. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa kay Eden bago isinuot ang pigeon egg ring, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Kung gagawa ka ng anumang bagay mula ngayon, Eden, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. She then leaned sa mga bisig ni Eden na may ganap na ekspresyon. Nakuha ko, sigaw ni Eden. Gagawin ko lahat ng sinabi ng prinsesa ko. Tuluyan nang hindi pinansin ni Eden ang sakit sa mukha bago ibinaba si Ellen sa lupa at hinalikan sa pisngi. Pinandilatan niya si Harvey, na parabang nanalo na siya. Bakit ang isang lalaking tulad niya ay sinusubukang labanan ng young master ng pamilya Cobb? Anong biro? Di ba niya alam ang limitasyon niya? Binabalak ni Eden na sampalan si Harvey para ilabas ang galit matapos paalisan si Ellen. Si Ellen naman ay tumingin kay Harvey with apologetic expression. Nagpasya siyang patawarin si Eden dahil mahal niya ito. Maliban doon, buong oras na siyang ginugulo ni Noemi. At saka, si Harvey ay lubos na mababa kumpara kay Eden. Hinding-hindi siya makakalaban sa kahalili ng isa sa mga dakilang pamilya ng South Sea. Naniniwala si Ellen na may mga bagay na makukuha lamang sa pagsilang. At may mga bagay na hindi maaabot ng sinuman kung hindi man. Sa mga mata ni Ellen, hindi kailanman maasahan ni Harvey na magkaroon ng mga bagay na mayroon na si Eden. Sa wakas, isang masayang pagtatapos para sa magkasintahan. Pakiusap, bigyan mo sila ng inyong palakpakan. Matapos makita ang mga lovebird sa mga bisig ng isa't isa,
Mabilis na pinangunahan ni Valerie ang mga tao upang kumilos ng naaayon. May nagbigay pa ng gesture bago nakita ang mga lobo at bulaklak sa kabuuan, ang ganda ng buong lugar at romantiko gaya ng dati. Napuno ng kaligayahan si Ellen, ngunit likas pa rin siyang tumingin kay Harvey. Sa isip-isip niya, malamang nakaramdam si Harvey sa sitwasyon. Kaya, gusto niyang bayaran siya. Hindi niya akalain na nakatayo pa rin si Harvey habang naka-cross arms, mukhang walang emosyon, na para bang wala sa mga ito ang mahalaga sa kanya. Medyo ikinainis ni Ellen ang kalmadong ekspresyon niya. Normally speaking, kapag ang isang maganda at mayamang babae ay kumawala sa pagkakahawak ng isa. Sa anumang kaso, dapat ay nagalit si Harvey tungkol dito. Hindi ba siya nagdamdam tungkol dito? Di ba siya nakakaramdam ng pagsisisi? Wala ba akong halaga sa kanya dahil napakatahimik niya tungkol dito? O sinusubukan niyang maglaro ng husto upang makuha? Samantala, ang mga magagandang babae ay pawang nanlilisik kay Harvey. Naniniwala sila na nagpapanggap lang siyang kalmado. Malamang iiyak siya para matulog mamaya. Ang isang probinsyano ay walang karapatang ipaglaban ang isang babae laban sa isang tunay na young master, gayunpaman. Ang kaya niyang gawin ay tumitig lang. Ano pa ba ang kaya niya? Ang dumi niya lang. Wala siyang silbi. Congratulations, Ellen. Aalis na ako ngayon. Tahimik na nanood si Harvey bago umalis sa lugar. Ang buong pagdiriwang na ito ay walang kinalaman sa kanya, ngunit ayaw niyang sirain ito para sa kanyang kapakanan.